Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong ninong Crazy Mix at nandito tayo ngayon sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast. Kasama ko pa rin si Boy Sabat at may bisita tayo ngayon. Isang malupit din na rapper na Oo, matindi to. makikita nyo sa underground scene. Siyempre, pakilala mo na Boy Sabat. Yun, oo nga pala. Ako pala yun. Yun, kasama natin ngayon si Jacob. Yan, si Jacob. Maraming salamat sa Kung- pagpapaunlak. Oo, kung friend nyo siya o nakikita niyo yung mga, o napapakinggan Oo. yung mga music na ito. May kanta sila ni Plague G. Meron. Yung PUBG yun, no? Oh, PUBG. Sa gameplay yun, kasama niya. Tsaka si Smug, yan, magkakasama sila dun. Ikaw na kaya magkwento? Hindi, ito umpisa na natin. Sino ba si Jacob? Nung nagsisimula ka pa lang, yan, sino ba si Jacob? Start tagal na nun, way back 2007. Siyempre, fun pa din. Nag-start pa rin dun sa fun. Influence that time, 187 Mobs, and Crazy Family, Republican, Chakra, Glock 9, Stick Figas. Doon talaga nag-start yun, yung time na yun. Sobrang hindi pa siya ganun kalat din sa Pilipinas that time. Parang konti pa lang ang mga kung hindi pa mga hip-hop, diba? Ito from North Caloocan ka na nito. Oo, Time na to. doon talaga ako, homegrown yun, doon ako pinanganak. Doon talaga ako lumaki, doon ako gumraduate nung college sa Caloocan talaga. Ang matindi pa nun, yung Caloocan, way back 2007, ganyan. Para siyang probinsya. Probinsya Bakit type pa? shit yun. Kasi, yan parang laging dulo ng, kami yung late na nakaka-receive ng mga uso sa metro Metro bago Manila. Bulacan, ganun. Hindi naman sobrang tagal, pero for example, putok na dito sa Tondo, bago makarating sa amin yan, mga 1 year pa siguro. Totoo. Tagal Oo. Naalala ko nga, parang 2005 lumabas yung My Game. 2006, 2007. Doon namin siya na-appreciate din sa lugar namin, sa Deparo, sa Bagumbong. Pero naririnig na namin siya, hindi pa siya ganun kakalat. Kumbaga, napaglupaan na dito sa sentro. Oo. Pero way back 2007 ba? So, wala rin ganap nun. Wala rin ganap sa Caloocan that time. Bakit matagal? Parang may may internet na rin. Meron na, yun. Kumbaga, limitado din. Kung fan ka ng hip-hop, yun, doon mo sila magiging roots mo sila, masusubaybayan mo sila. Pero kung hindi, katulad, unlike ngayon na bilis, kahit hindi mo sila trip, mapapainggan mo sila eh. Pag umingay lang, nagkaroon lang ng Before, kailangan mo muna makilala, mapakinggan bago mo sila, kumbaga, madig. Mahirap din yung pasahan din ng kasi Bluetooth yan, Bluetooth, parang Infrared. infrared. Ganun, no? Kailangan magkadikit Infrared. yung MP3, cellphone. MP4. Burn, no, ng CD. No? Oo. Ayun, so doon nag-start. Sino ang pinaka una mong napakinggan na, gusto kong mag-rap din Gusto kong maging katulad na ito Kung natatanda mo pa na artist. O anong kanta yun? Dati kasi, tawag doon. Yung mga unang part ng exposure ko doon sa hip-hop, listener lang talaga nag-enjoy ako. Hindi ko sila trip, pero naaangasa na ako sa kanila. Sila Death Threat, sila Glock, yun talaga yun. Pero nung na iintindihan ko na yung mga pinagsasabi nila, sila Loons. Sila Looney talaga. Sila Stick Figures. Even yung kumbaga sa pormahan, that time, sila din isa sa magiging reference mo, magiging basis mo din na dapat ganito yung pagporma ng hip-hop. Ganun, nagiging blueprint mo din sila.
Putang ina. Para ang ganda. Hindi, paano ka naman nagsimulang mag-rap, magsulat? Ano bang natutunan mo? Nag-freestyle ka ba kagad or? Oo, uso dati yung freestyle eh. Pero nauna ako sulat kasi dati nagbabanda-banda ako. Bass guitar. Banda ka ba Oo. dati? Hindi, way back, ano pa yun, high school pa yun. Parang syempre yung mga typical na trip nung high school. Hindi, imo yung buhok mo dati. Oo, hindi maimo yan, man. Kulot yung, eh. Yung ganon. Oo. Pagka ginano mo yan, pag binangs mo yan, babalik yan. Babalik. After pa. Okay. Isa sa mga sinumpang hindi maging emo, pre. Mm. Hawa ng Diyos. Pinagpasalamat din. So, doon ka natutong nagsimulang magsulat-sulat muna. Mga emo-emo Hindi. rap song. Na, ano na yan eh, tawag din. Nung pagtungtong ko ng college, walang banda. Biglang meron tropa, tumapik lang na parang nakikita nagsusulat ako ng rap. Eh nagsusulat ako ng Banda. banda. Okay. Pero iba kasi yung parang natural mo siyang magugustuhan. Dati naalala niyo yung MP3 na kwadratong maliit. Oo. Mm. Eh syempre nagbabanda ako, laman nun syempre mga banda. Buta hindi ko maiwasan nalalagyan ko ng My Game, nilalagyan ko ng Apat na Alas, All Star ni Mike Cosa. Ayun, yung ibang laman din ng mixtape nila, Lake G, nila Iyal, ganon yung pag hindi ko pinapaalam sa mga tropa kasi nga syempre iba yung reference din nila ng music. Pero, natural eh, tangina gusto ko yung tunog eh, gusto ko yung beat eh that time. So gumagawa ako ng rap, hindi ko pa siniseryoso. Yung mga typical lang din na rap na sa kunyari, pag video ako doon ko lang siya na-spit, gano'n. Nung sumulat na ako talaga, yun, ibang story na yun. Nakita ko, magkaiba pala sa banda. Tsaka mas naging natural din kasi nga, parang ang dami mong pwedeng ikwento eh. Sa banda, limitado eh. Maiksi lang ang mga stanza, mga verse dun eh. Sarap, wala pang limit. Kahit anong gusto mo sabihin. Yun yung nakakatuwa. Tapos parang, nung na-experience ko na siya, sobrang free. Parang ang laya. Ganun. Unlike sa banda, parang may limitations. Halimbawa kasi kunyari. Iba lang yung genre ko at that time. Kaya doon ko siya kasi, halimbawa nasa live band kayo tol, tapos bigla kang magmumura dun. Yung mga parang weird eh, di ba? Depende din siguro sa genre din nung time na yun. Kasi parang may banda nga na sobrang hardcore din. Pero Itong banda nyo, parang alternative lang. Hindi, din yan. Mga hardcore din yun. Yung mga, Si Blake D. Tayo na napanood ko yun. Split G pa talaga yun. Hindi kayo ko, gagi. Ibang variant. Ibang variant. Ibang universe. Earth 812 yun. Sabi. Gagi. So, yun pala yun. So, yun na yung naging parang transition mo na naging rapper ka na talaga. Tapos sa banda kasi, di ba pag nagpe-perform kayo, group kayo, di ba? Marami mag-ahati, no? Pag hindi ko siya masyadong. Nung one time nag-perform ako, yung unang perform ko ata na medyo nagustuhan ng tao. Rap song na to. Sarap sa feeling din na ina-acknowledge ikaw talaga yun. Yung experience ko. So bagay, kasi pag sa banda may galing nung guitarist Doon may mga ganun eh. Kailangan mo talaga yung din. Kaya yung vocalist lang ang sikat. Hindi. May mga ganun, di ba? Siguro dahil nga bata, hindi ko rin talaga ma-distinguish din yung tamang baka feeling ko lang yun that time. At saka bassist ka, di ba? Sasabay ka lang talaga doon sa palo ng drums. Kasi hindi ka makapag-spit nung gusto mo sabihin. Gusto mo magsisigaw, no?
Oo, kasi basis ka eh. At may vocalist sila eh. Oo nga, tama nga. No. Yun yung pagkakaiba niya. Kasi yun, nung nag-perform ka mag-isa, solo ka lang talaga, wala kang hype man, wala kang kagrupo. Hindi, meron kami. Dalawa lang kami. Yun, yung tropa na nag-influence dun sa... Sa kayo una nag-rap? Di ko na ma-recall yung pinakauna eh. Hindi, sa school ba to or rap contest na kagad? Ano yan eh, alalahanin ko yung pinakauna. Sige na. Ano yata yun? Event sa may Vista Verde, sa may Vista Verde. Deparo. Ano yan, stage lang na parang may fiesta something ganun. Sama ko pa yung ano nun, yung Road 13 Soldiers, yun. Ano to? Contest? Hindi, event, parang ano, fiesta something. Fiesta. Perform. Ay, hindi siya rap contest. Hindi. Kumanta lang talaga kayo. Anong title nung kinanta nyo nun? Love song ba yun? Ano? Putang ina, di ko na maalala yun eh. Mga old school talaga yun eh. Na mga kanta, yung mga, pag nasa studio kayo, yung on the spotan lang, yung mga ganun lang na track. Mga represent. Pero yung isa siguro, yung matatandaan ko lang na maayos na performance namin yung doon sa may Novaliches, sa may Capre. Yun, dalawa din kami noon. Yun doon ngayon na feel ko na parang, kami yung Ikaw na. kami yung nagugustuhan ng tao na nagpe-perform. Ayun, natatandaan ko yung mga tracks na, pero mga old school na rin yun. Sobrang... Anong mga, marami kayo kinanta nun? Original to. Original na yun. Ang pucha. Umahusay sila. Original beat na rin. ka agad. Oo. Yung beat, hindi. Download beat. Hindi yung kanta. Yung kanta, oo. Oo, kasi ikaw ba, Mix? 2009. Original ba una mong pinerform? Di ba hindi? Yung Una, hindi. Una tape. Hindi ako nag-rap ng Glock 9 sa school. Una tape gamit namin. Hindi ko alam saan galing yung beat nun. Basta naka-record lang sa tape. Pinigay sa amin. Tapos, ang unang-una kong beat, paggawa na ako agad sa Tundo. Sa kupunan ni Batute kay Berto Ngasero. Original beat na. Yun na yung unang-unang CD ko na may original na beat na sabi ko, rapper na talaga ako. May sarili na akong beat. So, ganun. Tapos, late ko lang naman nalaman yung mga download sa SoundClick. ng mga beats. Ganun. Pero sa kanila, performance. Original ka agad, no? Tapos nagustuhan ng tao. May hindi ka makakalimutan na paano mo nalaman na gusto na siya ng tao. Kasi may nagbato ba ng bra, ganun. Sa stage. Ng kamatis. O nagsisigawan ng mga tao. Oo, yun. Hype Yung na sila. kumbaga, hindi, bumabounce, no? nagugustuhan nila na, kumbaga, nararamdaman mo naman kung hindi. Makikita mo naman sa mga sa expression ng mga mukha nila The time na nakikita naman namin na nag-enjoy sila. Siguro dahil nga din mga age bracket din. Ganun. Tapos, typical na nagpe-perform ka ng Tapos, na maayos siguro. Maayos din yung presentation. Ganun. doon mo na nasabi na pucha, rapper na ako o magra-rap na ako talaga, tutuloy-tuloy ko to. May anong bagay? Madami pa nangyayari nun Kumbaga that time, ang inaano ko nun, masaya. Masarap sa pakiramdam. Ganun. Parang ibang level ng experience that time. O kasi nakapag-entertain ka, no? Nakapagpasaya ka. Tapos nun, hindi ka na bumalik sa pagbabanda. Hindi na talaga. Tangin na nyo. Solid hip-hop na, no? Solid hip-hop. Tsaka naramdaman ko yung talaga na dito ako. Yun. Kasi nung bata nga, yun nga, na-expose naman na din ako dun. Tapos siguro denial din that time kasi nga alam mo yung peer pressure. Tsaka iba yung bracket ng hip-hop dati tsaka ng nagbabanda nung mga time na yun di ba? Ang lugar din kasi namin nun, subdivision. Social to. Social. Rich kid to, rich kid. Ang masaklap nga nun, kami yung pinaka-ghetto dun sa subdivision. Rich kid. Kumbaga sila, rich kid, kami, ghetto kami dun sa subdivision. May tawag yung ibang peer tawag. pressure nga Kumbaga, yun yung pinapakinggan dun sa lugar, mga banda, mga reggae, gano'n. Kaya sinisikreto mo yung gawa mo.
nung una. Oo, kasi may Baka mga sabihin may nila. mga ano kami, may mga time din kami na nagkakaanuhan din kami ng mga tropa. Yung mga Sabihin, kabanda na ba't- ano. ba't nakikinig Ito ka yung, niyan? alam mo yun, yung Bolox dati. Oo, Nauso yun eh. Bolox. Na, di ba? Nauso Tawag yun sila eh. sa mga hip-hop bolox. Parang, yun, karoon ng discrimination. Mga 2000, ano yan, 2002, 2003. Mga ganun. Yun. So, Uso pa yung bolox. paliwanag din natin as in on the spot lang din tong podcast namin. Oo, Kaya ako tayo na. Pero salamat. na nagre-recall pa yan. Huwag kayong mainis kung medyo Ba't di niya ba't natatandaan? parang putol-putol to. Ano ba to? Parang gano'n. On the spot. As in on Di, the ito, spot lang to. Kailan naman yung nakilala mo sila, Flick G? Nakakilala ka na ng mga artist? Kailan yun? Nung time na yun, nasa, matalino ako. Nandito kami nagtagpo din noon. Nung time na yun. Paano mo nakilala yan? Sila ba ang una mong nakilalang artist na as in may meron pang iba? Sa Caloocan kasi, ang pinaka naging namin nun, mga Seniority senior, parang ganun, seniority namin that time. Siyempre, sila Yoga, sila Sila Blaze and Yoga. Flow, and Si sila Unit. Yuri, Si Unit. mga Ay, E-Unit. E-Unit pala. Si Unit pala, Cubao pala. E-Unit. Nung nandun kami, sa Road 13 Soldiers yung naging una namin recording studio. 2008, 9, ganyan. Bumababa na One Tags dun. Bumababa na sila Smaglas, sila First One. Ganun, Sa Deparo. nakaka-freestylean na din. Ganun. Sa Deparo to. Sa Bagumbong yun. Bagumbong. Kasi sa Deparo, hindi ko alam, parang wala rin akong kapwa Wala. hip-hop dun. Sa ang natagpuan ko nga mga agrupo ko sa Palmera na eh. Kung familiar kayo dun sa mapa ng North Caloocan eh. Nung early Mga days rabis ng ng Palmera. and then, sila din kasi sila Crazy Mix, bumababa din yan doon sa Deparo, sa Bagumbong. Oo. So doon, mga early days doon ko din sila. Ano ko eh, pandayo ko eh. Dayo ko ng dayo. Naalala ko nga nun, parang may mga binabato pa silang t-shirt. Na ano, na ano? Nakikiagaw ko nun. Kala ko, Alam ko, ano binaba to? Kala ko nagkabatuan pa, dumayo na lang. So yun, paano mo nakilala to si Jong? Nauna mo ba yung makilala bago sila Flick? Ano ako nun eh. Stalk ako nun eh. Hindi, Reset ako ano nun. siya, Basta, reset ako. Hanap akong bahay nun eh. Tapos nagtatrabaho ako sa fast food. fast food. Manager ko sa doon man. Yun. Maayos siya na tao nung nakilala ko siya. Ginulo mo Ngayon, lang. hindi ko na alam na yun. Ginulo mo Joke lang. Ayun. Tapos di hanap ako ng bahay. May mga, pero pinag-ano niya na kami noon. Mimit na kami ng mga katrabaho namin. Oo. Ganun. Kasi ang kulit ng kwento, makwento ko lang. Manager ko siya, tapos, anong nangyari, si Flick G kasi di ba doon nakatira sa amin that time. Tapos, si Smag pumunta doon, parang kaka-champion lang nila ng 2x2. Tapos, So maingay pa yun. pumunta siya doon. So, tara, kain tayo, nag-aya. Nag-aya si Smag, nag-aya, libre ko kayo. Hindi nag-aya, siyempre, tara. Parang gano'n. Tapos punta kami dito saan gusto mo? Parang yun na nga, yung sa fast food na. Tapos, kain kami. Tapos nakita nung mga ibang manager, wala siya nung time na yun, hindi siya naka-duty. Tapos nakita nung ibang manager, nakasama ko, yun nga si Flick tsaka si Smug. Tapos, nung pumasok na ako kinabukasan, sinabi Sikat na nila ka na. sa akin. Hindi, sinabi na nila sa akin na Payabang ka na. may Nakita nyo, kasama ko. may ugali. Nakita niyo yun? Kaibigan ko yun. Wag. Hindi, nung time na yun, sabi lang nila sa akin, ng ibang manager na, ay, kaibigan mo pala sila, meron din kaming manager, co-manager dito na nag-rap. Tapos ako parang yung baka nagtitrip lang, alam mo yun? Nagtitrip lang. Tapos maya pumasok na siya. Tapos tinawag. Parang gano'n, Sir, ito yung pambato namin sa mga tropa mo. Parang gano'n. Okay, parang gano'n. Tapos nagkasabay kami ng break time. Tapos nag-iossi pa ako nun. Nag-iossi kami sa gilid. Tapos pa kami nag-iossi.
Tapos yun na, nagsimula nagkwentuhan na kami tungkol doon na nag-rap pala siya. Tapos, paano ko kaibigan sila, ganyan. Tapos, time na yun, ano siya, medyo down era niya yung time na yun, nakilala niya ako. Tapos naghahanap siya ng bahay, naghahanap siya ng bahay nun, man. Tapos doon na rin siya. Sa inyo. Sabi ko, pwede naman. Sabi ko, may bakante pa. So, magkasama na kami nila. Magkasama na kami ni boarding house, Luigi, boarding Oo. house. Boarding house. Sakto, ano yun, malapit lang din sa work. Oo nga. Oo. Pagkagising ko noon, walking distance lang, 5 minutes. Doon na ako sa store. Sa trabaho. So, okay din para sa kanya. Kumbaga, gano'n na. Hindi, bawas yung pamasahe. Oo. Kaysa uwi pa siya ng, ang layo, bagumbong, ang layo pa naman Putang nun. ina. Eh, goals ah. Oo, parang gano'n. So, okay din sa kanya. Kaya sabi ko, okay din dito. Tsaka, dito nga si Craig G doon nakatira nun sa bahay namin. Then, at least, may mga, sabi ko, tutulungan ka rin pagdating sa music kasi nga Oo. nagra-rap siya nung mga time na yun. So, ayun, nagdire-diretso na hanggang sa, Ano na yun eh, actually, parang pa-stop na ako nun sa music. Bakit na wala ka na? Ano naman eh, kumbaga, maayos na rin ako nun sa work talaga. Hmm. Maganda na rin yung yung karera din sa work. Pero that time kasi parang typical na na sakit ng artist, hindi siya nawawala eh. Kumbaga kahit magkaroon ka lang talaga ng isang maliit na espasyo sa oras mo, magpi-freestyle ka eh. Oo. Di ba? Pag nasa mood ka, maghahanap ka ng papel eh. Magsusulat ka eh. Ganun. Tapos nung time din nga na yon, I think, ano na rin eh, parang konektado din talaga na nagtagpo-tagpo dun sa bahay. ang galing nun, ang galing nun. Tapos biglang, dun niya na sinero yung mga gawa niya sa amin. Tapos, yun, tapos ang galing naman eh, ang ganda. Tapos parang, hindi man, gusto niya nang parang focus na siya sa work. Parang ayaw, ibibitawan niyo na yun. Eh, since nandun na kami ni Love Lake G. Laking ano din. Tapos parang, hindi, tuloy mo yan. Parang Kasalanan gano'n, din. butya. Kasalanan din talaga nila yun. Itang nananahimik na ako eh. Ano na eh. Matinong mamamayan na ng Pilipinas. Oo, kasi corporate na siya man eh. Mm. Medyo maganda na talaga yung pwestuhan eh. Kumbaga, yung level, medyo maganda na corporate. Di ka ba naman nagsisi na tinuloy mo pa rin yung rap? Hindi. Ano to eh. Tawag dito. Passion eh. Nandun eh. Mahirap kasi paliwanag siya sa sa words eh. Pero sa pakiramdam mo, alam mo, ito na yung purpose mo eh. Ito na yung bagay na Masaya. alam mong magkakaroon ka ng impact sa mundo eh, bago ako umalis eh. Oo. Yun yung sabi ko, kung kung may chance man, ito na yun eh. Para makapag-iwan ka ng impact. Ganda nga nun. Totoo nga nun. Yung music kasi immortal yan. Yes po. Parang Kahit patay na yung kumanta niyan, isang pindot mo lang ng play, buhay na ulit. parte mo siya, parte ng mo siya eh, parte mo yung bawat kwento dun. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Iiwan mo yun sa mundo na Parang diary yan eh, ng artist. Exactly. Ang ganda. Buhay na testimony mo. Ikaw mismo, sa bibig mo nang galing. Kaya minsan kailangan mo din maging totoo talaga din sa mga gagawin mo eh. Kasi yun yung iiwan mo dito sa mundo eh. Pangit naman puta, kukwento mo dito, hindi mo naman taga-kwento. Oo, diba? Ayun, bago natin ituloy. Ayan, bago natin ituloy ang kwentuhan, kasama si Jacob at si Boy Sabat. Natural niya eh, no? Boy Sabat. Ayan, maraming basher yan dito sa Hip Hop OPM. Oo, kahit marami ang basher, dito pa rin ako. Buti ka Natural yan, totoo yun. Natural yan. Kahit sa kwentuhan, pala Sabat talaga yan. So, break muna tayo at panoorin niyo muna ang video ito. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Yo, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin si Boy Sabat at si Jacob.
At Totoo talaga. Siya. Boy Sabat ako. Boy Sabat talagang bansag sa kanya. Natatawa eh. Hindi, dito sa Hip Hop OPM, tawag nyo na Basahin mo doon. lahat ng comment na kasama ko si Jong. Kawawa talaga. Grabe. Parang si Badang na eh. So, game. Tuloy mo na, Jong. Ayun, Ikaw ang bida ngayon. Bawi. so nandun na tayo sa tinuloy mo na yung pagra-rap din, tapos meron siyang mga sulat kasi nun tol na nakatabi lang na hindi niya pa nire-record, Oo. hindi, yung iba raw sa Bakit cellphone lang. Ba't di mo pa na-record? Yun nga, yung time na yun na nakilala niya kami, tapos parang gusto niya itigil. Tapos yung pinarinig niya sa amin, ang gaganda nung kanta. Oh, na which is, sana magkakwento nung kung paano niya ni-record, kung paano niya ni-release. Pakwento mo na. Oh, ito. Parang si Boy Pigil ka na. Nung 2015 yan eh. Naalala ko. Hindi, kilala din eh. Na-meet ko din sila Smag, sila Kuya Dels. May mga kami nun eh. May mga simpleng kwentuhan lang din. Doon nag-trigger din yun. Kasi yung, kumbaga, wala na rin sa interest ko yung mag-record. Pero nagsusulat, hindi nga maiwasan. Kumbaga, natural pa rin na lumalabas pag may free time. Kaya wala talagang planong mag-record. Pero nung napagkwentuhan nga namin ni Gedels na nung nandun nga din daw siya sa Saudi, din niya nasulat yung first album niya. Nakalimutan yung title ng first album niya. Nandun yung Ari ng Palusot. Way back, yun eh. Prototype? Yung prototype. Yun. Doon daw niya nabuo yung album niya sa Saudi. Nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, ba't hindi ko ayusin lang din yung mga songs na nasulat ko. Pero actually, nawala din lahat yun. Parang bagong set din yung ginawa ko nung nasa Saudi ako. Tapos yun nung habang nagkakaroon ng time para gumawa ng music. Pagbalik ko ng Pilipinas, doon ko siya inasikaso. So, tuloy mo na. Lulumundag kami kasi nung nandun siya sa bahay nung nakatira, ayaw niya pang mag-record din. Bakit? Hindi ko alam sa kanya. Yun nga, parang hindi ko talaga din siya na intensyon. Ayoko na rin din siyang... Ayaw mo na. Kumbaga hindi ko na siya priority. Hindi ko siya priority that time. Hindi ko siya, siguro, na rin ako sa kanya. Pag-give up? Paiwalay na rin ako sa kanya nun that time sa music. Tapos nakilala mo lang kami, no? May ganong Ginulo. may ganong pa rin, hinihila pa din. Kasi na-appreciate ko din siya nun eh, nung time na yun eh, pinadala ng universe yun. Oo nga. Tumigil. Ang dami ko pa palang dapat ang dami ko pa dapat ikwento, ang dami ko pa dapat Okay lang. Doon sa music ko. Sabi ko saktong-sakto din na hinila din ako nun. Kasi nung time na yun nga, dami kong gustong ikwento. Pero tungkol saan ba lahat yung mga nasulat mong kanta nun sa album? More on din talaga eh. Reality na lang din talaga eh. Yun talaga yung yung... Pero yung nag-iiba kasi eh. Yung pagka nagsusulat ako, ewan ko kung ganun din sa inyo. Parang ngayong year o ngayong time ko, ito yung vibe ko, ito yung kwento ko, yung pakiramdam ko, ito yung minsan yung principles sa buhay, ganun. Even yung kung ano yung gusto kong tunog, gusto kong way ng pagsusulat, ganun. Nung pagbalik ko sa music, ayun, iba yung kwento ko eh, more on internal sa tao. Kumbaga yun yung siguro na lang din, analyzation din sa sarili ko kung ano yung gusto kong sabihin sa sarili ko, ganun. Yun yung mga unang topic ko nun eh. Sa naalala ko yung Hiraya mixtape. Ayun. Ito, nabuo mo yun. Sa Saudi ko nabuo yun. Ilang tracks meron nun, mixtape mo? 8 tracks yun. Maganda yun.
maganda. Nagustuhan ko rin Nasa yan. YouTube ba to? YouTube, kaso, ano yun sobrang, dati kasi hindi rin organisado pa pagka, di ba, nag-upload ka, yung mga ganun. Hindi mo siya makakategorize tuloy na mixtape, mukha siyang single. Oo. Pero gumawa ako ng CD nun Naalala mo yun? Gumawa ako ng CD ng hard copy kasi gusto ko talaga magkaroon nun. At saka ano na to, modern na yun. Oo, Modern na 2018 yun 2018. Hindi siya Sabi ko, pumayag. CD pa rin, no? sabi ko, hindi Hindi pwedeng hindi ako pwedeng magka-CD. wala. Oo, Putang ina. dapat may CD sa sabi niya. Naabutan ko yung CD. Oo. Parang diploma yun para sa akin Mas natuwa pa nga ako nung nagka-CD ako kaysa nung Digital. nung nagka-diploma ako Ang ganda. Totoo. Kasi yung CD lang. Yung diploma ko, tanongin nyo ako kung nasan, di ko alam yung CD ko, tatanungin nyo ako. Lalapas ko yun. Ayun, so, good job din yun kasi nung nakilala nga namin siya, ang dami niya pang gusto. Ang dami niya pang gawin. Ang dami niya pang gustong gawin. Tapos, hindi lang music. Sa mga hindi nakakaalam, no, nagtayo siya ng sarili niyang liga. No, sa North Caloocan. No. So, yun, lahat yun. Pagbalik niya, yung mga yung mga naipon siguro. Umpisahan, no? Tapos, sinasabi ko sa kanya, kami nila Blake na... Anong pangalan ng liga na to? Para alam ng mga tao. Ang pangalan nito nung una, Norte Suprema. Yan. So, 2018 yun din, nung pagbalik ko din. Sa mga hindi nakakaalam, no, dyan ang galing si Unico. Sino pa ba? Sino ba manggaling doon? Marami. Hindi naman nanggaling, pero sumalang sila doon. Marami, sobrang dami, pero sila sila Unico, sila Pamoso, sila Mata yun. Sila Nasty Kid, yan sa music. Kasi meron din siyang rap song competition Marami din sa music Sila Jeans and Melody, sila Eros. Basta Bishnu, yan. Bishnu. Sila sobrang daming malalakas din na dumaan doon na nakisali din doon. Ano ba tong liga na to? Battle or ano? Ano siya nung unang days niya, rap song competition siya, tsaka rap battle. Actually, hanggang dulo pala. No? Yung naging format niya. Dalawang tema siya May rap song competition, tapos may rap battle. So kasi hindi naman tama naman, hindi naman lahat ng MC pang battle rap battle. Hindi naman din lahat ng, di ba? Meron magaling sa rap song, ganyan. So, after yung Norte Suprema, ano ba nauna? Yung mixtape mo o yung... Sabay. Sige lang. Alis muna ako. Sige. Sabay. Sabay yun, no? Oo. Ano yan tawag dito. Si mixtape, sulat na yon, gawa na siya. Tapos, pinapolish na lang nung pagbalik ko ng Pilipinas. Yung Suprema, pumasok siya nung bumababa na ako ng event. Yun na yun. So, una kong binabaan na event, isa sa mga unang binabaan ko na event pagdating ko dito sa Pilipinas, yung event lagi ni Kosa. Yan. Kosa Uno. Kasi kung aanin natin yung dun sa North Caloocan, isa talaga sa lock din dun sa lugar na yun before, event. Si Kosa Uno yung isa sa mga talaga dun, yung palagi. Siya talaga, foundation talaga din siya ng hip-hop doon. Lagi siya nagpapa-event. Doon, nung nakipag-rap battle pa ako nung bata pa ako, siya yung nagpapa-event noon. Yan. Nag-rap battle ka din nung... Oo, nung 2011.
hanggang 13 na ata, 2010 hanggang 13. mga Pero wala ganun. ka sa banda na ito, no? Wala na yun. Oo, Banda ko oo. siguro 2000, yung high school pa yun. Pero Ah. putang ina, hindi ko kinukonsider na banda yun. Putang ina. Yun lang talaga yung trip nun. Nagigitara lang talaga. Pero masarap din sa feeling nun. Music yun eh. Oo. Basta music. Ah. Okay din siya, no? Si Kosa Uno, malaki yung naging role niya talaga din sa Suprema. Siya yung isa sa pinaka naging ano nun. Reason Inspirasyon. bakit nagkaroon ng Norte Suprema. Bumaba ako sa event niya. Tapos meron siyang parang part doon ng event na nagpa-freestyle battle siya. Tournament, same na, yung kumbaga yung One day one night tournament. process. Ah. Malalaman mo agad kung sino yung magja-champion. So, pinag-judge niya ako, ganun. Tapos, bulalas ko lang na, sabi ko, gandang gawing ano to. Gandang gawing ganap to dito. Kasi nga, wala kang event dun eh. Bihira. Sobrang ano, sabi ko. That time parang sabik ako sa hip-hop. Pa-event tayo, buwan-buwan. Di ba yun yun? Naalala mo? Nung nagpa-event tayo, buwan-buwan. Kasi nga, tournament yung ginawa eh. 2018 yun. Year tournament. Isang buong taon ng 2018. Sumunod, yun na, dun sumali sila Unigo, sila OG Ulo. Tapos nag-guest dun sila, dun din sumasali sa, sila Mata, yun. Tapos kasabay nun rap song competition. Magkakasabay sila, no? Tapos, yun na, yung first champion nun, si Unigo. Ang pinakauna. Siya pala ang pinakaunang champion nun. Tapos kasama ko nun na nag-organize nun si Jiniel, si Kosa Uno, ako. Tatlo kami. Ganun. Yun yung unang year ng Norte Suprema. Pero itong Norte Suprema, ikaw lang ang liga dun sa Caloocan nun that time. Tama ba? Ano, ina-upload Meron yun eh. Ina-upload. May YouTube yun, may channel. Meron yun. Meron yan. Norte Suprema at saka Suprema. Suprema, nung nag-comeback nung pandemic, after pandemic. Kasi 2019, meron pang isang run nun. Doon nag-champion si Pamoso. 2019. Tapos, nung to 2020, yun, doon nagkaroon ng, hindi natuloy yung championship. Sayang yan. Last din yung championship sana nun. Meron pa kaming natatandaan. Bumaba kami ng bahay katay, tapos kakauwi niya lang. Mix. Bahay katay? Oo. Tapos pinakanta namin siya ni Pliggy. Sa bahay katay. Oo, sabi namin, kasi di ba manager ko siya sa fast food, tapos nung time na yon, nung pinipilit namin siya, music kain ganito. Iba yung prioritize niya eh. Ngayon, napunta siya na ibang bansa. Kasi nga, siya eh, corporate siya man eh. So, ganun. Tapos pagbalik niya, nabuo niya na yung mixtape niya. Ito na yun. Oo, tapos may mixtape na siya, hindi pa nare-record, pero nasulat niya na. Tapos pag uwi niya, pinag-perform namin siya kagad sa bahay katay ng out of nowhere. Pag uwi niya dito, hindi na siya umiinom, boy. Tapos napainom. Wala na. Napainom siya ng beer. Kakanta ka. Si Chalak na. Kakanta ka. Parang ganun yung sabi namin. Anong kinantahan niya sa bahay katay contest? Hindi. Di ba, before mag-rap battles, may mga performance yun sa una. Open mic ba yun? Open mic eh. So, open mic, nilinya agad siya ni Pliggy. Kay Abaddon na, "Oy, papakantayin ako dito ha." Ganun. Sige. Parang gano'n. Tapos, siya, pero hindi yun naka-video. May mga clips alam ko eh. Clips lang. Pero as in, wala talaga siyang idea. Basta sama ka, bahay katay. Tapos yung pagdating namin doon, pantay natin siya ako. Sige, parang gano'n. Tapos yun, tapos napainom siya bigla eh. Hindi na umiinom, pero mapapainom ako kasi nga kakanta siya. Tapos yun, kumanta siya, tapos wala pang Norte Suprema, wala pa. Wala pa. Kaya yun, yung kwento niya kanina, mga nabababaan niyang event, kaya nabuo yung Norte Suprema. Oo naman. Okay. Kasi, ang pinaka-purpose before ng Norte Suprema, magkaroon lang ng event.
Tangina, kasi wala talagang event dun sa North Caloocan that time. Si Kosa Uno, yun, shoutout dun. Sila Kosa Uno. Sila yung gumawa ng way para mag-event dun. Siyempre, parang nung time na yun, nakikita na natin kung paano din nila ginagawa. In-apply nila. Tsaka hindi, assist din talaga. Tinulungan din ako. Malaki talaga yung part din ni Kosa Uno dun. Para mabuo yung sistema nun. Yung unang days ng Supreme. Paano nyo yun sinimulan? Anong gamit nyo nun? Ano lang din niya. Isang camera lang talaga. Tapos nakikipag-deal lang talaga kami sa mga bar, Mga bar, na ganito yung magiging setup, ganito yung magiging program. Ang kagandahan talaga kasi noon, tinanggap din kami ng Norte. Binababa talaga kami, hindi lang kami ng North Caloocan, kundi yung Quezon City, Valenzuela, Bulacan. So maganda yung yung pagtanggap, hindi din nasisiro talaga yung event. Na nakakatuwa pag even pag binabalikan ko yung mga video, sabi ko solid din. Kaya totoo naman din, kumbaga yung purpose din, yung reason bakit namin siya ginawa, hindi naman din para pagkakitaan kasi ang nangyari talaga nung una nun, magkaroon lang ng event monthly. Yun lang yung gusto na. Kasi dadayo pa kami dito sa QC. Di ba? Hindi naman lahat kaya afford. Hindi pa kayo makapasok minsan. Di ba? Siyempre, may mga ganun din. Meron tayong community dito eh. May community din sa North Caloocan eh. Na bakit may mga rapper din tayo dyan. May mga... Ang kagandahan nung nagra-run siya, ang daming nagpapa-event. Meron kaming time nun parang sa isang araw, 4 na event magkakatabi lang na bar. Puro hip-hop event. Ganun kalakas yung event ng North Caloocan way back 2018 to 2019 dahil nagkapasaan din ng energy. Kumbaga yung energy nila ako sa uno na nagpapa-event, napasa sa akin, napasa din sa ibang mga nagpapa-event. Sulputan talaga lahat. Saya, daming mga rapper, ang daming hip-hop. At saka, dati wala namang nag-event, tapos biglang ngayon Magkasabay apat. Tatawid ka eh. Pagkatapos mo mag-perform dito, tatawid ka dito kasi tropa din to eh. Tapos tropa din doon. Tapos hindi zero lahat. Lahat ng pupuntaan mo talaga may laman, may mga tao. So hindi ba kayo na, uy, wag mong isabay yung event mo sa akin? May ganun sila minsan eh. Pero ewan ko, ako sa akin, nag-enjoy ako nun eh. Kasi ang nakikita ko doon, putang daming hip-hop oh. Nakakatuwa. Di ba? So after nung Norte Suprema, nag-pandemic siya. Ayun. Doon parang hirap yun. Pandemic. Oo, medyo. Yun. Kasi tsaka nag-focus din ako sa music. Nag-hybrid ako nun eh. Hybrid Collective. Tapos, Hybrid Collective. Kasi, hindi ko naman agad din siya, kumbaga, naging side quest ko yung event. Music pa rin ako. Yun yung ko eh. Yun yung naging focus mo na nung pagbalik mo. Parang nahinto ba siya ngayon after pandemic? Yung binalik niyo pa yung Suprema? Pagbalik nun, Suprema na lang siya. Suprema Entertainment. Pagbalik niya ng 2021. So, 2020 plano. Ang kagandahan nung nag-hybrid collective ako, ang dami ko rin na-meet na bagong tao. Ang dami kong na-meet na mga bagong kaibigan din, kapatid. Iba-ibang skills, yun. Tapos nung, syempre, pandemic, wala naman tayong ganong ginagawa. May time tayo para makapag-plan ng maigi, nagkaroon lang ng idea na ito yung kulang namin before eh. Nung Norte Suprema eh, meron, itong role na to yung wala eh. That time. Tapos ito yung nangyari before eh, may mga kulang din kami sa pag-manage ng finances, mga ganun. So, maraming realization din during pandemic, tapos planning, nung nakikita na namin na pwede na. Kasi may mga tropa din eh, mga tropa nagpapa-event, shoutout nung pandemic talaga,
Papa-event sila, pandemic. Oo, yun yung malaking para sa akin. Siguro sa iba... Kaya pala kumalat lalo. Oo, yun. Sa iba parang Buhay kasalanan. Pero Buhay pa naman. Buhay pa ba sila? para sa akin, ang dami, kailangan din yung energy na yun eh. Kailangan din yung pang-boost ng moral dati na yun eh. Kasi kung nahirapan yung iba sa pandemic, lalo na yung Doon umaasa, no? Sa mga ganon. yung community natin. Oo. Kasi Ang community natin, most of them talaga, sa event sasama-sama no? Oo. Kaso, kailangan mo lang talaga ng iba yung pag-iingat din talaga nung time na yun. kaya nung may mga nagpo-push talaga na nagpapa-event, yun, naunawaan ko sila, na-appreciate ko sila. Kasi ang dami ding nangangailangan din nun. Nung time na yun, ang dami din mga artist na nawawalan na rin ng pag-asa. Oo. Di ba? Mm-hmm. Eh yun, kumbaga binigyan pa rin sila ng platform para makapag-perform. Matawid lang din. Even yung mga kapwa artist din na gumagawa ng music that time. Kita ko kung kukwento lang natin yung mga story na yun, sobrang epic talaga ng mga yun pagka nasaksayan nyo Maganda rin. Yung lockdown na yun, pasakit talaga yun sa lahat. Yung Hirap gumalaw. Paano ka gagawa ng pera? Paano mo gagawin yung gusto mo? Oo. Kaya pero maganda rin nun, naplano ng maayos yung susunod na steps ng mga hakbang mo, no? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ba? Yung Suprema. Oo. Hindi. Sad to say, hindi. Yun. Yung niya. Pero kasi, gaya ng inaano ko, Suprema, siya parang pang-serve ko talaga siya sa community ng hip-hop yun yung nakita ko siyang purpose ko dun Pero kasi meron din akong role din sa sarili ko yung music ko Yung kumbaga, hindi naman din, limitado din yung oras. Di ba? Until now, yun nga, meron din akong, syempre, yung magpapasok sa atin ng profit, ng income, kailangan natin yun Pero itong music kasi, iba din yung ko dito obligasyon ko din dito Feeling ko, kaya ko pang maglabas ng mga story na kaya. Hindi ko naman, kumbaga, hindi ko naman madadala kung saan yun More on, buburo ko pa ba? more on storytelling ba tong mga mixtape mo yan? Oo nga, ito, yung mixtape, may mixtape ako na Yan. palabas. Yan. Ayun din, yung kumbaga kung ano yung pace ko ngayon, kung ano yung era ko ngayon, Yan. dun siya umiikot, yung kwento niya. Ilang tracks to? 6 siya, pero gagawin ko 7, kaya pa, may mga lumalabas pa Gagawin ko siyang 7. Pero 6, kasado na yun kailangan na siyang i-release itong December. Mixtape lang siya. Pagka gumagawa ka ng kanta, anong ginagawa mong bagay? Meron ka bang dapat gawin? Wala. Para makuha mo yung mood, yun. O bigla Bago ka magsulat. Bago magsulat? Kailangan malinis yung bahay, mga gano'n. Okay ng parang Wala. Depende sa mood mo lang. Deadline tsaka Deadline tsaka yung inspiration talaga Doon. Pagka sinabihan ako na kailangan makagawa tayo ng ganito, ayun, kaya naman yun. Doon sila nag-iiba minsan. Pero okay naman din na parang same way pa rin ng process ng paggawa. So, itong mixtape mo na to, Anong title na ito? Father Figure. Father Figure. Parang father figure, ganun. Figure. Kasi, yung ibang rin din sa Figure. Kasi ito, alam ko dalawa na yung anak niya, no? Kaya siguro father figure. Yun pala yun. Secret lang ba? Secret. Sorry. Saan sila makakapag-avail na itong mixtape na to? Yan. CD ba to? CD? Or ano?
Spotify eh. Nasa digital na, digital. Pero alam ko lumabas na yung ibang single, tama ba? Hesoyam yan. Yan. And, Nandiyan kami ni Flick G. si... Hindi kami nag-rap pero sa music video nandiyan kami. Busy ka lang nun, Mix eh. Kung tatawagan ka sana namin. Lagi yung busy. Hesoyam. Yan mo, gantong oras, nagpa-podcast pa rin tayo. Sino Kasi- gumagawa niyan? Tayo lang yan. Sipag yan. So, saan ka ba pwedeng isundan ng mga followers ni Boy Sabat? Sa kanila social media. Pa-follow na lang ako mga tol sa page ko sa Facebook, Hakob, search nyo lang. Hakob din sa sa Instagram, sa Spotify, sa Hakob TikTok, din. and then sa Spotify, Hakob din yan. Puro Hakob yan. Parang kakaiba rin yung Hakob eh. No? Hakob. Saan ba galing Hakob? Anong sabihin na? Ano yan? Putang ina kasi. Jacob? Kailangan talaga pinapaliwanag yun eh. Oo, Putang lagi. ina. May mga listener to, what Hakob? Oo, minsan parang na-cringe din ako eh. Pero that time kasi, una kong pangalan, Roca. Rap name ko. Roca kasi, apelyido ko. Di ba parang, di ba, kaya nga nag-rap eh. Baga, May alter ego. may mga alter ego ang ganun. Wala akong maiisip. Inisip ko lang yung kung ano yung middle name ng nanay ko nung dalaga siya. Hakob. Yung pa rin, yung pa rin. Diba? Wala naman siyang story talaga eh. Na matindi, no? Na matindi. Oo, pero nung na-realize ko, Hakob nga ako. Okay naman siya, no? Oo. Tsaka wala ka parehas yun, Hakob. Parang ang hirap. Ang hirap. No? Parang kulang nga. Kailangan dapat, mayroon mang surname. Yung last name pa ulit, no? So, yun, Siguro yung middle name na lang ng lola ko. mga middle name na yun. Hindi, parehas pala middle sa name, nanay ko. Oo. So, ayun, check nyo to. Kailan ang release na itong mixtape? December. December. Wala pang EVA talaga, pero December yan man. Siguro, kasi next year, kailangan magpaulan. Yan. Magpaulan. Year of the Horse. Europe na Music. ba? Sabi ni Cruz eh. Kailangan daw talaga magpaulan. So, yan. Yan. Sa mga hindi nakakilala kay Hakob, yan, panoorin nyo tong podcast na to. At syempre, follow nyo siya sa mga nabanggit niyang social media accounts niya sa Spotify. Tsaka check nyo lahat ng music niya. Tsaka yung Suprema. Mga doon, kaganapan. Oo, pwede nyo i-check yan. Nasa YouTube yan. Same. Makikita nyo rin ako doon. Kaya kasama si Tom din. Boy, sabat ka rin doon. Sabihin, nandito na naman to. Boy, sabat ka na naman. Hindi ako pwede sumabad doon. Rap battle yun. Rap battle. Baka Tatampalin ako ng... So, ayun. Abangan nyo pa. Abangan nyo pa ang mga parating kay Hakob. At syempre, mixtape niya na Father Figure. Yeah. At saka yung Hiraya din, maganda rin yun para sa akin. Maraming maganda rin yun. At saka yun, suportahan natin lahat ng mga artists, underground or mainstream, basta OPM, kahit hindi rap, suportahan nyo. I-check nyo rin kasi maraming magagaling na artist na nakatago lang, na hindi masyadong na-spotlightan, no? So, check nyo rin yun din ang purpose na itong hip-hop OPM. Kaya itong season 2 ay bibigyan din natin ng pagkakataon yung mga magagaling pero hindi masyadong nabibigyan ng spotlight. Pero hindi ko naman sinasabing hindi nabibigyan. Pero syempre dagdag din kasi karamihan ng mga nanonood sa hip-hop OPM, flip-top ang trip eh. So, ngayon, nandito na kayo, nakasubscribe na kayo. Papakita naman natin yung ibang mundo pa ng hip-hop. Yes, hindi lang rap battle. Ang hip-hop, hindi lang rap battle. Okay, puro rap battle lang. Maraming music kayo. Maraming kwento sa music. Maraming kwento na magaganda. Kasi kung battle lang, dapat flip-top OPM ang pangalan natin. easy. So, shout out, Boss Arik. Love you. Kailangan daw lalaban. May enjoy. Basta,
Babalik na lang ako ng walang Abangan babala. nyo rin, no? So, yun. Babalik Na wala ka ba babala. shoutout? Last na shoutout. Ako nga pala, oh. Oo. Ayun, tol. Ayun nga. Salamat sa pagpapaunlak. ito, Ayun. Yun yung clothing. Father Figa mixtape, abangan nyo sa December 2025 para next year. Paulan na. Shoutout Yun na. The Grounders palagi. Yun. Yun, no? Siyempre, Sa akin- Papa Kyle's clothing sa aking sombrero. At sa, ano ba to? Wanda Mad clothing. Sa aking shorts. Baka nanonood si Jordan. Jordan. Shoutout, Shoutout Jordan. Baka naman. Baka naman. Ayun, so, Muli, ako pa rin ang inyong Ninong Crazy Mix. Yan, ito ang Sama kwento ni namin. Jacob. si ako. At Salamat. syempre, Salamat. ang inyong favorite, Boy Sabat. Okay. Sa mga umabot sa part ng video na to, subscribe lang kayo, click ang notification bell, paki-like ang video, paki-share, at syempre panoorin nyo rin yung mga ibang episode. Ha? Kita Marami kayo pa sa- kayong aabangan, ha? Ha? Okay. Ha? Comment nyo na rin kung sino pang gusto nyo mapanood dito. Ha? Oo nga, oo. Pwede. At ako ang inyong Ninong Crazy Mix. Ito ang Hip Hop OPM Podcast. Di pa rin namin alam kung paano tatapusin to. Kaya bigla na lang kaming mawawala.